Mga idol, baka naman pwedeng humingi ng like and subscribe. Maraming salamat po. At nagsalita ang announcer. Una, pabagsakin ang kalaban at kung hindi siya makatayo sa loob ng 10 segundo, panalo ka. Pangalawa, kung sumuko ang kalaban, panalo ka rin. Pangatlo, bawat kalahok ay may natatanging lakas at malinaw na performance na makikita sa laban. Habang nakatayo ang announcer ng laban, malinaw ang babala niya. Kapag may banta sa buhay ng sinuman, agad kong ihihinto ang laro. Su Xiaobai, mukhang antok at pagod, ay napakamot pa habang tanong niya. Pwede na ba tayong magsimula? Si Zhao Pinger naman ay nag-aalala sa kanya. Sabi ni Pinger sa isip niya, ang aking lord. Palagi talagang padalos-dalos, hindi ba talaga siya natutulog? Sa audience, pinagmamasdan siya ng kanyang guro. Nagbubulong-bulong pa ito. Itong batang ito. Hindi ba niya sinunod ang payo ko? Mula sa taas ng arena, inihayag ng announcer. Ang mga hindi pa lalaban, lumipat na sa waiting rooms. Su Xiaobai, ang tagadala ng Infinite Darkness kontra ang tradisyonal na bayani ng Kolak. Umingay ang buong arena. Isang malakas na boses ang kumawala. Ang laban ay opisyal nang nagsisimula. Pumasok na sa gitna ng arena ang unang kalaban, isang matikas, malaking mandirigma na nakabaluti. Harap-harapan silang tumingin ni Su Xiaobai. Nagpapa-impress si Kolak. Ipinagmamalaki na 5 taon na siyang sunod-sunod na lumalahok sa mga selection events. Sabi niya, akala ko talo na naman ako ng mga baguhan tulad ni Wei Yang at Ma Fugi. Pero nang makita niya si Su Xiaobai, ngumiti siya, pero binigyan ako ng pagkakataon ng langit. Ikaw ang suswertehin ko ngayong taon. Kalma lang siyang nagsabi, hindi mo ako tatalunin. Ang kapangyarihan ko, kaya nitong talunin ang kadiliman mo. Naging seryoso ang mata ni Xiaobai, kumikislap ng violet light. Sinong nagsabi sa'yo? Na walang hanggan na kadiliman lang ang kaya ko? Nagulat ang lahat, may tinatago pa pala siya. Ngunit tumatawa lang si Kolak. Kahit ano pang maabsorb mong kapangyarihan, baguhan ka pa rin. 2 buwan ka pa lang. Lumapit siya, handang umatake ako, veterano na ako sa digmaan. Mabilis na sumugod si Kolak, nag-iiwan ng violet streak sa hangin. Si Xiaobai, nagulat sa wave signal na papalapit ng sobrang bilis. Sumigaw ang mga tao sa arena. Ang bilis niya. Yan ang ability ni Kolak, ang sobrang bilis. Tinatawag nila itong speed burst, isang teknik na halos hindi kayang sundan ng mata. Si Kolak ay umiikot ng sobrang bilis, halos parang bagyo sa arena. Su Xiaobai ay nakatayo lang, kalmado habang sinusuri ang sitwasyon. Si Kolak, kumpiyansang-kumpiyansa habang tumatakbo. Sa isip ni Kolak, simple lang. Kung hindi niya ako mahawakan, panalo na ako. Hindi niya alam. Siya mismo ang papalapit sa kapahamakan. Xiaobai ay hindi kinakabahan. Para sa kanya, ito lang ay warm up. Matalas ang tingin ni Kolak habang papalapit para umatake. Sa sobrang kumpiyansa, iniwan ang sarili niyang depensa. Kolak sumisigaw habang papalapit ng suntok. Mamatay ka na. Sa isang iglap, nagising ang tunay na kapangyarihan ni Xiaobai. Ang infinite darkness na hindi kayang kontrolin ng kahit sino. At bago niya namalayan, may isang bagay na pumihil sa kanya. Hindi suntok, hindi espada. Isang simpleng puwersa ng kadiliman. Sapat para pasukuin ang pinakamalakas na tao ayon sa mga tao. Ang mga tao sa arena ay naguguluhan habang biglang tumigil si Kolak. Bakit huminto si Kolak? May trap ba ang kalaban? Isa pang tao sa crowd ang nagsasalita. Hindi pwede. Tignan nyo, nakatingin lang yung kalaban, hindi man lang gumagalaw. Kung walang dilan si Kolak para huminto, ano nangyari sa kanya? Lumabas ang close-up ni Kolak, namumutla, nanginginig, punong-puno ng pawis at takot. Sa isip ni Kolak, nakakatakot sobra. Nang sandaling yon, napalibutan ako ng libu-libong mata. Para bang tinititigan nila ako? Ilusyon lang ba ito? Balik sa arena, nakatingin si Kolak kay Su Xiaobai, ang itsura niya. Ordinaryong ordinaryo. Pero bakit parang nanginginig ang puso ko sa takot sa kanya? Si Su Xiaobai, bakit ka tumigil? Hindi ka ba ay atake? Ang crowd ay nagsisisigaw, hinihiling kay Kolak na ipagpatuloy ang laban. Bilisan mo, atakihin mo na. Huwag kang magpakaawa dil lang baguhan siya.
Bumiyahe pa ako ng malayo para makita kang maging guardian ng Protoss. Na-stress si Kolak habang naririnig ang sigawan ng mga fans. Putik, sobrang excited ng audience. Hindi ako pwedeng mapahiya dito. Kung matalo ako, mawawala lahat ng fans ko sa 5 taon. Kailangan kong manalo. Kolak, pawisan at seryoso, tumititig kay Su Xiaobei. Ito ang teknikang inihanda ko para kina Long Wei Yang at Ma Fugi. Pero ngayon, gagawa ako ng exception at ipapakita ko sa'yo. Su Xiaobei ngumiti ng mapanlait, hindi man lang nag-aalala. Kung meron kang magandang teknika, ipakita mo na. Ang paa ni Kolak habang ibinabaon niya ito sa lupa, nanginginig ang sahig. Wawasakin kita sa isang iglap, at ipapakita ko ang agwat ng lakas natin. Ang lupa ay biglang pumuputok at tumataas ang mga bato. Malakas ang impact, naghahanda na ang ultimate technique ni Kolak. Technique of Super Speed. Nag-spark ang lupa sa sobrang bilis ng paggalaw ni Kolak, halos hindi na makita ang katawan niya. Halos naglaho sa mata, papalapit sa likuran ni Su Xiaobei. Ito na ang halos perpektong pag-atake ko. Ang kamao ni Kolak na paparating sa ulo ni Su Xiaobei. Su Xiaobei, ito na ang katapusan mo. Isang nakakasilaw na pagsabog ng liwanag, Kolak buong lakas na pinakawalan ang super speed punch. Si Su Xiaobei, na parang walang pakialam, ay nakatayo lang habang tinatapon niya ang kalaban na parang laruan. Matagal ko nang hinihintay ang galaw mo, pero sa totoo lang, mukhang tumatalon-talon ka lang. Si Kolak, luhaan, namamaga ang pisngi at umaagos ang dugo. Ito na, 6 na beses na akong natatalo. Iba't ibang tao sa audience, nag-uusap at hindi makapaniwala. Tinampal lang niya si Kolak. Ibig sabihin, napakalakas ni Su Xiaobei, at hindi pa niya ginagamit ang tunay niyang lakas. Si Su Xiaobei, nakangisi habang naka-arm pose. Oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin na sa pinakamataas na level na ako ng Class B. Isang buwan na, si Su Xiaobei ay nakayan habang nasa likuran ang bumagsak na kalaban. Ang announcer, resulta ng unang laban, panalo si Su Xiaobei. Sa malayo pinagmamasdan siya ng kanyang master. Mukha siyang pagod bagamat hindi pa malinaw. Posibleng kontrolado na siya ng mga Azura. Dagdag pa niya ang batang yun. Mukhang hindi niya kayang pigilan ang tukso. Tahimik ang paligid matapos ang unang laban ni Su Xiaobei. Lumilitaw ang kamukha ni Layla ng ML. Nakalimutan ko ang pangalan. Mabuti naman. Si Su Xiaobei nanalo ng napakadali. Ngayon, si Pinger at si Mu Yuan ang susunod na maglalaban. Wu Ziyu Punk Hair at Ling Yiheng nag-uusap sa gilid. Ngayong pagkakataon, ang anak ng Lord Wu at ang bodyguard ni Su Xiaobei ang maglalaban. Maganda ito. Tanong. Sino kaya ang mas may chance manalo? Close-up sa dibdib ni Zhao Pinger. Ang dalawa. Mu Yuan naka-cross arms, confident. Parehong may malaking tsansa. Zhao Pinger nakaharap, determined. Lalaban ako. Bilang bodyguard. Mu Yuan sumagot. Zhao Pinger, huwag mong hayaang manalo ako ng madali dil lang sa iniligtas ka ng tatay ko. Zhao Pinger nakatingin sa arena, deep reflection. Maraming beses akong nabigo sa tungkulin ko. Ngunit kapag nasa panganib kami, siya ang tumutulong sa akin. Tinutulungan niya ako kahit mali ako. Pinuprotektahan niya ako kapag desperado ako. At binuhat niya ako nang halos mamatay ako. Kung ganoon, kaya ko ring lumaban para sa kanya. Announcer, kung ganoon, simulan na natin. Ibigay mo ang lahat. Mu Yuan. Nakatingin kay Pinger ng may tiwala. Pinger, ibigay mo ang buong lakas mo. Pinakita ang kamay ni Pinger habang naglalabas ng energy. Isang higanteng masa ng lupa ang umangat. Makikita si Mu Yuan ay nagulat sa gilid. Habang umaangat ito sa lupa, nagkakalat ng alikabok at debris. Nagulat ang buong audience habang nakatingala, hindi sila makapaniwala sa laki ng bato na lumulutang sa ere. Ito ay, lumabas ang buong arena na halos nabunat mula sa lupa. Hindi ba sobra naman ito? Halos buong Coliseum ang iniangat ni Zhao Pinger gamit ang kanyang lakas. Ang mga tao ay napahiyaw sa gulat. Si Su Xiaobei, nag-aalala. Ang daming enerhiya ang kailangan para dito. Lampas na ito sa limitasyon ni Pinger. Hindi niya ito kayang panatilihin. Si Mu, ginamit ni Zhao Pinger ang buong lakas niya. Gusto niyang tapusin ang laban sa isang teknik. Halatang desperado siyang manalo sa harapan ni Su Xiaobei. Si Mu Yuan nakatayo sa gitna ng malaking hukay.
Pag-atake ng bato ng pag-ibig. Nagtatanong siya kung kakayanin ba niya ang ganitong atake. Napag-isip ni Yuan Yuan. Ito na ang huling atake. Kahit malaki ang bato, kaya ko naman i-dodge gamit ang bilis ko. Kapag naiwasan ko ito, panalo ako. Si Zhao Pinger, seryoso at determinado, ini-activate ang ultimate skill, 100x. Larangan ng gravitasyon. Si Mu Yuan Yuan, bigla siyang natigilan ng maramdaman ang 100 pinarami ng gravitational field. Hindi na siya makagalaw. Hindi siya makatalon, makaiwas, kahit 1 pulgada, hindi gumagalaw ang katawan niya. Alam na ni Pinger na iiwas ako. Kaya pinigilan niya ang buong katawan ko. Pilit man niyang bumangon, bumagsak siya sa lupa, halos mawala ng pag-asa. At doon na nga, bumagsak ang napakalaking bato. Parang meteor na pinukpok pababa sa gitna ng arena. Pero bago ito tumama, sumigaw si Mu Yuan Yuan, "Hindi ako susuko." Sabay binitawan ang kanyang ultimate charge technique, kahit imposibleng pigilan ang bato. Pumutok ang arena sa isa pang napakalakas na pagsabog, nagliparan ang debris, at ang mga manunood na payuko sa takot habang sigaw nila. Hindi siya mamamatay. Ang mga santo ay hindi namamatay. Habang lumalabo ang lahat sa usok at tunog ng pagguho, kitang-kita ang pagkabigla ni Su Xiaobei at ng mga guro, Pinger, Yuan Yuan, sila, at ang buong arena, durog, at ang tanong ng lahat, sino ang nakaligtas? Ipinakita si Mu Yuan na sarap sa pag-atake. Napakasarap nito. Gusto ko ng malalakas at malalakas na atake na tulad nito. Ang tatay ni Mu Yuan nagtaka. Ang kalikasan ng mandaragit ay napunta rin sa pseudo-scientific na pamamaraan. Sa ere, makikita si Zhao Pinger na nakatingin pababa kay Yuan Yuan, "Sige, atakihin mo ako. Atakihin mo ulit ako gamit ang mga lumang panlilinlang mo." Ang mga manunood ay lumabas ang dugo sa ilong. Wow! Hindi lang niya natiis ang atake ng bato, kundi napukaw pa niya ang galit ng kanyang kalaban. Ang labanang yon ay hindi kapanipaniwala. Nakatayo si Yuan Yuan pero hirap huminga, iniisip kung bakit biglang nagbago ang intensyon ni Pinger. Hindi niya ako tinapos agad. Bakit? Sa isip niya ang nangyari. Ang pag-deactivate ni Pinger ng gravity, at ang pagkakataong nakatakas siya. Tila na-realize niyang sinadya ni Pinger siyang bigyan ng chance. At biglang nanlaki ang mata ni Mu Yuan nang makita niya si Pinger. Si Zhao Pinger, sobrang hingal at nanginginig, ito ay masama. Naubos ng huling atake ang lahat ng enerhiya ko. Bigla siyang nawala ng lakas at bumagsak mula sa ere, pabagsak sa gitna ng arena. Hindi ko na kaya. Narinig ang sigaw ng announcer, ang kalahok na si Zhao Pinger ay nahuhulog. Sila Mo Yan at Wang Xiu at si Zhang Ziqin ay nanlaki ang mata, halatang nag-aalala. Wala na silang magawa kung hindi panoorin siya bumagsak. Mula sa gitna ng arena, may isang tao na biglang tumalon pataas, mabilis na parang bala. Ang bida pala. Xiaobei, seryoso at determinado. Hindi ko hahayaang may masamang mangyari sa'yo. Habang buhat-buhat pa rin ni Su Xiaobei ang nanghihinang si Zhao Pinger, tinatanong niya ito kung bakit niya ginawa ang ganoong delikadong atake, laban lang naman daw ito. Malakas ang bagsak nila sa lupa pero ligtas si Pinger deal sinalo siya ni Xiaobei. Ang judge declares, deal hindi na makalaban si Zhao Pinger. Ang nanalo ay, pero may biglang interrupt ayon. Ang tatlong kasama ng bida. Sayang, muntik nang manalo si Pinger. Matagal niyang hinintay ang tournament na ito. Yuan Yuan biglang tumayo at sumigaw, "Hintay!" Sa harap ng lahat, taas kamay si Yuan Yuan at buong lakas loob na sinabi, "Ako ay sumusuko." Laking gulat ng audience. The judge announces, Zhao Pinger wins the round. Sa loob-loob ni Yuan Yuan. Kung hindi pinahinto ni Pinger ang 100x gravitational field sa huling segundo, wala na siyang laban, hindi niya magagamit ang kanyang synesthesia ability. Inaamin niyang natalo na sana siya. Ang ama ni Yuan Yuan ay proud. Ganyan ang aking anak, may prinsipyo. Si Su Xiaobei realizes, malakas ang self-esteem niya. At mas pinili niyang maging patas. Si Pinger biglang kumapit sa damit ni Su Xiaobei, mahina pa siya, nanginginig. Xiaobei tumingin pababa, nag-aalala. Master, Pinger namumula, halos mawala ng malay. Nanalo ba ako? Mukha siyang pagod pero sobrang saya. Oo, ang lakas mo. Gentle smile, proud sa kanya. Tumalan siya sa kanya, yakap na parang ayaw bumitaw. Si Xiaobei,
Green face, hindi makagalaw. Hindi ako makahinga. Sa tabi, nakatayo ang kalaban na si Muyuan, nanginginig sa inis. Muyuan nag-transform ng galit. Ikaw, tama na yan. Nagalit siya ng todo, literal na may apoy sa likod. Ang tatlong kasama ni Xiaobai nagbubulungan. Si Wang Xiu, oy, parang nagseselo si ate. At mo yan. Sana ako rin ang niyakap ng ganun. Inggit ako. Ang announcer ay nagpahayag sa harap ng buong arena. Ang nanalo sa laban ay si Zhao Pinger. Kailangan munang ayusin ng arena kaya 1 oras na pahinga. Makikita ang napakalaking hukay sa gitna, sobrang lakas ng laban kaya nasira ang sahig. Nagpapakita ng katahimikan habang nagsisimula na ang break time. Si Xiaobai ay nagbubukas ng canned drink at nagsasabing, "Ang sipag niyo kanina." Si Zhao Pinger masayang umiinom ng juice. Si Xiaobai nakaupo ng cool sa railings. Ang kalaban nilang dalaga mo Yuan ay nakalayo ngunit tahimik at tila nahihiya. Nakayuko siya habang nagsasalita. Pasensya na, Su Xiaobai. Dapat sasali pa ako sa susunod na round, pero natalo na ako. May konting lungkot at guilt sa expression niya. Dagdag pa niya, alam ko nang, mas malakas ka talaga kaysa sa akin. Pulang-pula ang mukha, halatang nahihiya pero tapat ang sinabi. Si Xiaobai ay nahinto sa pag-inom nang marinig ang sinabi. Si Pinger sa background ay nagugulat at parang may konting selos. May tumawag mula sa likod. Su Xiaobai, ang hirap mong lokohin na bata ka. Nagulat ang lahat, dumating pala si Director Liu. Si Xiaobai at ang mga dalaga ay napalingon sa kanya. Si Su Xiaobai, relax lang habang umiinom ng soda, tinitingnan ng matandang direktor. Akala mo ba nandito ka para batiin ako? Hindi ko kailangan yan. Dumarating si Director Liu, halatang iritado. Ilan beses mo akong ginamit? Akala mo ba basta-basta kitang palalayain? Si Xiaobai, sa isip niya, gusto lang ng matandang gamitin ang lakas ko para magpasikat. Hinugot ng matanda ang isang mahiwagang espada. Pinapanta ko si Maksha para bumili ng milk tea. Hindi siya babalik agad. Nagdidilim ang mga mata ng matanda habang sinasaksak ang hangin gamit ang espada. Gusto kong malaman, sino pa ang tutulong sa'yo ngayon? Yuan, wag mo siyang gagalawin. Siya ang fiancé ko. Si Pinger, tama. Siya ang aking master. Ngumiti si Xiaobai nang may kaunting yabang. Direktor, seryoso ka. Nandito tayo sa lugar kung saan pinapanood tayo ng buong Protoss. Kapag nag-eskandalo ka rito, pati mga bida madadamay. Director Leo. Kung gagawin mo yan, susumbong kita kay Lord Dracula. Ikaw ang mananagot. Tumaas ang energy ng matanda, sabay hataw ng espada na may spiral na green aura. Hindi siya ang hari ng Protoss, kaya hindi niya ako kayang parusahan. Sumugod ang matanda gamit ang kanyang espada, isang mabilis at tuwirang atake. Napansin ni Su Xiaobai na biglang nag-iba ang kilos ng matandang lalaki. Mas mabigat na ngayon ang kanyang presensya, seryoso at handang pumatay. Sumugod ang matanda gamit ang espada, sabay sigaw na hindi siya basta-basta madi-disqualify, at buong lakas niyang tinarak ang nakamamatay na hiwa. Isang matinding liwanag ang bumalat sa ere, may hamarang sa atake. Hindi tinuloy ng espada ang hiwa. Makikita ang reaksyon ni Zhao Pinger, gulat at hindi makapaniwala sa bilis ng nangyari. Makikitang may espada ang nakasalubong sa talam ng matanda, malinis, eksakto, at walang pag-aalinlangan. Napaatras ang matanda at naisip, napigilan ako, Paladin Lilith ba ito? Pero agad niyang itinanggi sa sarili. Inamin ng matanda na si Lilith lang ang kayang hamarang sa kanyang eskrima, at malinaw na hindi siya si Lilith. Unang beses makita ng buo ang dalagang ng hamarang, si Zhang Ziqin, kalmado, matatag, at hawak ang espada ng may kumpiyansa. Tahasan niyang sinabi, ako ang bodyguard niya. Ipinapakita niyang nandito siya para bantayan at protektahan si Su Xiaobai. Pumasok sa eksena sina Wang Xiu armado ng malaking sandata. Tinukso ang kalaban, parang sinasabi na alam na nila ang lahat ng galaw niya. Wang Xiu, may kumpiyansa at bahid ng pang-aasar sa ngiti niya. Para sa kanya, malinaw, wala nang lusot ang kalaban. Biglang nagbago ang eksena, nagulat ang matandang lalaki. Nakilala niya ang boses na yun. Alam niyang may malalaking pangalan na pumasok sa arena. Si Muyan ang nagsalita, diretsahan at matalim.
Inakusahan niya ang direktor ng pagiging sakim at pagsasakripisyo ng mga inosenteng buhay para sa sariling ambisyon. Sa gitna si Zhang Ziqin na may hawak na espada, sa gilid si Mu Yan, at sa kabila si Wang Xiu. Isang malinaw na porma sayon, sila ang haharap muna sa kalaban. Reaksyon ni Mu Yan at Wang Xiu, parehong seryoso. Hindi ito biro, makikita ang seryosong mukha ni Su Xiaobai. Ramdam niya na may kakaiba sa sitwasyon, may nangyayaring hindi niya inaasahan. Galit na galit ang matandang lalaki. Pasiga niyang sinasabi na kung magpapatuloy pa ito, mas marami pang taong mamamatay. Wala raw siyang kinatatakutan kahit kanino. Isang kamay ang biglang dumapo sa balikat ng matanda, may taong tahimik na nakalapit mula sa likuran. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Ramdam niya ang tunay na takot, ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis. May mas malakas pala kaysa sa kanya. Sa isip ng matanda, siya ito, walang duda. Habang nanginginig ang matanda, ang lalaking nasa likod niya ay kalmadong humihigop ng inumin, parang wala lang ang nangyayari. Paglingon niya nakita niya si Musia. Mahinahon pero napakalakas ang presensya. Hawak pa rin niya ang balikat ng matanda. Tahimik ngunit malinaw ang mensahe. Sino ang nagsabing wala kang kinatatakutan? Lubos na nanginginig ang matanda. Sa labas ng arena, sa gitna ng kagubatan, tinatawag ang pangalan na Brother Fugi. Tahimik ang lugar pero ramdam ang tensyon. Lumitaw ang isang batang lalaki, siya ang nakababatang kapatid ni Ma Fugi, si Ma Zhaokai. Masigla siyang bumati at sinabing hinahanap niya ang kapatid niya buong buwan. Ipinakita si Ma Fugi, walang suot sa itaas, kalmado pero alerto. Tinanong niya kung bakit tahimik ang bata at kung bakit biglang nagtungo roon. Sa isip ni Ma Fugi, nagtaka siya. Siya ba talaga ang bagong kapatid ng katawang ito? Ramdam niyang may kakaiba. Nagulat si Ma Zhaokai, dilat ang mata, parang may bigla siyang napansin sa katawan ng kapatid niya. Itinuro ni Ma Zhaokai ang dibdib ni Ma Fugi at tinanong kung paano nabuksan ang karma seal ni Fugi, dahil imposible raw itong mabuksan kahit mamatay pa. Ipinaliwanag ni Ma Zhaokai na ang impyernong apoy ni Ma Fugi ay sobrang mapanganib. Kaya nag-iwan ang guru ng fire seal ang karma para pigilan ang pinsala nito. Sinabi pa ng bata na kahit may selyo, malakas pa rin si Ma Fugi, kayang pumatay ng mga high-level na halimaw, kaya hindi dapat basta-basta tinatanggal ang seal. Napakunot ang noo ng pulang buhok na si Ma Fugi. Sa kanyang isip, ang batang ito, masyadong maraming alam. Patayin natin siya. Biglang nagliyab ang aura ni Fugi, ang pulang buhok niya ay tila hinihigop ng isang madilim na puwersa, parang may kung anong sinabing, putol na. Lumalaki ang mga mata ni Fugi, naninikip ang kanyang dibdib habang ramdam niya na may napuputol sa loob niya. Sumigaw si Fugi at umatras, hawak ang ulo. Lumayo ka, delikado ito. Ramdam niyang may mali sa lakas na lumalabas. Nanginginig ang katawan niya habang sinusubukang pigilan ang sariling kapangyarihan. Unti-unti siyang nawawala sa kontrol. Unti-unting bumukas ang mga mata niya, ngunit hindi na ito normal. Matalim, mabangis, at pan ng galit. Si Ma Zhaokai ay napaatras. Kita sa mukha niya ang takot habang ang aura ni Fugi ay nagiging mas madilim. Hindi ikaw ang kapatid ko. Sino ka ba? Pumutok ang pulang enerhiya sa paligid, parang tuluyang naputol ang selyo ng karma. Tahimik ang langit. Makikita ang arena. Opisyal na na-reform na muli. Ipinahayag na magpapatuloy ang laban sa lalong madaling panahon, kaya lalong nag-iingay ang mga manonood. Nasa balcony ang bulag na matanda kasama si Musia. Pinababalik siya sa panunood at pinapaalalahan ang huwag magsalita ng marami. Lumipat ang eksena kay Su Xiaobai, umiinom ng kalmado habang pinapanood ang arena. Napansin niyang ang sitwasyon ay nagiging mas seryoso. Sa gitna ng arena, inihayag ang laban. Mexican King Liu Jungchen laban sa apoy ng impyerno na si Ma Fugi. Nagwawala sa tuwa ang buong arena. Ipinakita ang kalaban, ang lalaking may pulang buhok na parang mohawk. Mayabang siyang nagsalita at sinabing hinding-hindi siya susuko. Ipinaliwanag na isa ito sa pinakamalalakas na kakayahan sa rank R, kaya hindi raw dapat maliitin. Biglang hinawakan ng lalaki ang kanyang buhok. Ramdam ang kakaibang enerhiya habang nagsisimula itong gumalaw at magbago. Ipinakita ang kanyang kakayahan, ang buhok niya ay kayang humaba at tumigas ng mabilis, at hindi raw nauubos.
Tinawag niya itong Mohican hairstyle, at iginiit na lampas ito sa imahinasyon ng kalaban. Bumalik ang eksena sa balcony. Kalmadong pinuri ni Mosia ang kakayahan. Sinabi niyang, "Oo, mabilis talaga siyang magpahaba ng buhok. Tunay ngang mahusay ang abilidad niya." Sumigaw si Lily Junchen, galit at puno ng kumpiyansa. "Halika na, Ma-Fugi. Ito na ang laban ko. Ito na ang tagumpay ko." Nagpakawala ng mga malakas na atake si Lily Junchen ng sunod-sunod. Isang napakalaking alon ng apoy ang kumalat sa arena, tila kayang lamunin ng buong entablado sa isang iglap. Ngunit sa gitna ng usok makikita si Lily Junchen nakatayo at sunog. Si Ma-Fugi. Habang nakataas ang kamay. "Ang dami mong sinasabi. Gusto kong patahimikin ang bunganga mo." Nang maramdaman ng pressure, biglang nagtaas ng kamay si Lily Junchen. "Judge, sumusuko ako." Nagulat ang buong arena. Si Lily Junchen ay nakatayo roon, nanginginig, halatang nawalan na ng tapang. Sigawan sa crowd. Isang galaw lang. At tuluyang natalo ang Mexican King. Hindi man lang siya nagkaroon ng tsansang lumaban. Opisyal na inanunsyo. Dahil sa pagsuko ni Lily Junchen, ang panalo sa laban ay napunta kay Ma-Fugi.